Cold hard facts lang, walang pikunan. Facts such as automation ng mga processes kung saan ang funds ng assets held in an escrow account are released in a designated recipient. Hanggang sa ultra low and consistent fees, increasing share of payments transaction, not just speculative text use, and yung pinakamalaking news ngayon sa XRP na institutional adoption through Ripple's ODL and Liquidity Hub ay isa pa lamang po sa mga dinadaldal ko sa inyo sa mga live videos at iba pang mga recorded videos ko dito sa Oso the Chismoso channel. Maliban pa yung hindi mapagkakaila na verifiable proof ng XRP's established leadership pagdating sa cross-border payments at lalo na syempre yung kanilang strong data-validated community presence na palakas kung saan in-explain ko rin sa inyo sa mga videos ko kung bakit. Pero may nakakaligtaan ng mga nakararami kung saan pwedeng maulit at matulad na naman po ang ating pangyayari sa Ethereum and Solana issue kung saan yung mga ETH and Ethereum maxis ay hindi naniwala sa capabilities at resolutions or new solutions na kayang ibigay ni Solana sa crypto space, mainly sa usapin ng building and infrastructure. Ang tanong, mangyayari kaya ito ulit sa XRP at dito sa asset na ating pag-uusapan dito sa video na ito. Bago tayo magchismisan ay huwag mong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para mauna ka sa mga chismisan natin. At para sa mga bago dito, ako nga pala si Ozzy Bear and I've been here since 2017 and I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency since August noong 2021. Kaya naman, awesome! Let's get to it. Ibibigay ko agad sa inyo yung tatlong dahilan at may bonus pa ako kung sakaling mabibitin kayo at sa huli ng video na ito ay i-reveal ko din sa inyo kung ano tong asset na ating pinag-uusapan. At pag-usapan na po natin agad yung unang dahilan kung bakit itong asset na ito ay mas higit at humihigit sa XRP. Ito yung topic ng PPOS or mas kilala sa tawag na Pure Proof of Stake. Ang problema kasi kay XRP is may question tayo na centralized siya and less profits and gains lang talaga ang paki mo. For sure, hindi mo magigets or bibigyan ng paki itong ating topic na to. Maliwan na lang kung huli na talaga ang lahat. And by mean of that is kung maging normalize ang pag-use ng blockchain sa lahat or almost everything ng pang-araw-araw mo. Si XRP ay nakabase pa rin sa tinatawag na FBA or Federated Byzantine Agreement. Pangalan pa lang ay alos na kasi may Fed sa pangalan. Char. Pwera bias, i-explain ko sa inyo kung ano to. Kung saan yung each node natin sa network or only trust a set of validators na pinili mismo mula doon sa tinatawag na list o mas kilala sa tawag na Unique Node List or UNL. Doon pa lang alam na po natin na centralized po itong asset na ito. At bakit maasim to? Network securities depends on the quality and diversity of the chosen validators. At kung ganun man, gaano tayo nakakasigurado na hindi kapamilya nila or kakilala nila or mga tiga Freemasons ang nasa loob. Char. Pero itong ating contender na lalaban sa XRP ay gumagamit ng tinatawag na PPOS or Pure Proof of Stake. At itong PPOS natin ay gumagamit ng Verifiable Random Function or VRF para ma-make sure na random talaga yung pagpili kung sino ang participants natin na magpa-purpose at magva-validate ng ating mga new blocks. Isipin mo na lang yung gachapon. Pag naghulog ka ng barya mo, ay random yung price na mahuhulog sa'yo. Pero on this topic is malalaman natin kung ikaw ba yung magiging validator. It only means na ang selection is very random. It is extremely difficult for the attackers to target specific nodes. At as long as more than 2/3 ng network stake is held by honest users, ang ating network remains secure even if lunurin natin siya ng unlimited malicious participants na hindi dapat na nandoon at gusto lang tayong tagasan or gusto lang higupin yung rewards or yung liquidity mismo at i-manipulate yung mismong network like yung nangyari doon sa EOS issue which tinuligsa sila ng mga issue tungkol sa censorship at of course sa manipulation and centralization ng validators nila. Pero bakit panalo yung contender natin dito versus sa XRP? Una is decentralization. Random yung validator, kakasabi lang natin. And of course yung ating number 2 is scalability. Number 3 is low fees na kung saan medyo panalo sa XRP pero dito magiging mas yamado yung ating asset kasi yung ating asset bagamat ay mas mahal siya sa offer ni XRP na 0.001, yung atin is 0.001, low fees pero may kasamang security na palaman. Wala silang risk of chain forks na tinatawag or no need for another chain to confirm. Once a transaction is confirmed, it is permanent and irreversible already. Unlike with XRP kasi nga centralized siya. Ngayon dapat na agad tayo doon sa pangalawang dahilan natin which is yung sustainability at nangunguna tong asset natin na to sa lahat as of 2025. With all the propaganda ng US about energy efficiency and deleting or reducing the carbon ay malamang patok to. Hindi tulad ng POW or Proof of Work, daming need na computational power pero malaki din yung electricity needed para ma-maintain yung security ng ating mga networks. Itong secret gem asset natin na ito ay yamado kasi 1. Nakapaggawa sila ng basic hardware at non-complex or basic na low energy use per transaction. At pangalawa ay kahit marami silang transaction ay hindi bumubulwak yung energy usage or energy needed nila
bagkus marginalized or small extent lang kasi itong asset na to ay no need for mining kaya no energy intensive is needed. Hindi ko na rin po babanggitin yung mga self-explanatory like offsetting ng carbon footprint na mahina si XRP, BTC at ETH which naging issue noong 2021 na nag-result para i-close down yung China mining natin. And of course, yung FUD kay Elon Musk and Tesla rejecting BTC as payment kasi nakaka-damage sa kanilang carbon footprint records. Pero kumpara dito sa asset na to at yung environmental commitments nila ay sobrang dami versus dito sa tatlong combine na to kahit pagsama-samahin pa sila. Ngayon, dadako na po tayo dun sa ating pangatlong reason is yung pinagsamang scalability and speed. Kung bakit securely na mas mabilis yung asset na ito versus sa XRP is dahil pa rin po sa PPOS. May tinatawag na feature doon na itong ating secret asset na ito ay nagkakaroon ng tinatawag na block finality in every under 5 seconds. Kaya mas bumibilis siya or mas mabilis siya sa pag-process ng transactions with full reliability and security versus sa iba pang mga assets. Pero syempre, panalo pa rin si XRP Ledger dito kung pabilisan lang. Meron siyang 3 to 5 seconds siya na speed. Yes, indeed, mas mabilis siya kung papakinggan. Pero ito'y ginagamit sa high-speed cross-border payments. Kaya siguro hindi natin siya pwedeng ikumpara or pag-awayin sa part na ito. Pero pagdating sa usapin ng throughput, itong ating secret asset na ito na nilalaban sa XRP, kung bakit siya mas malakas sa usapin ng throughput dahil sa PPOS design at yung kanyang linear scalability feature. It means kaya niya mag-support ng more than 9,000 TPS kung saan may capability ito to increase throughput pag sakaling bulwak ng mga users kaysa sa ibang asset dyan na nagsha-shutdown at nagme-maintenance bigla. Habang si XRP, current throughput niya is 1,500. Kahit ipagyabang man natin yung 3 to 5 seconds niya, meron lang siyang TPS na 1,500 at under typical conditions pa yun. Panalo nga si XRP sa bilis pero of course, when it comes to TPS ay umaabot po tayo ng 9 times better than XRP. At syempre yung bonus natin at kung bakit kaya dapat to bonus at dapat pag-usapan is yung ating smart contract capabilities. At dito ko na rin po i-reveal sa inyo kung ano yung gem asset na ito. Kung bakit gusto ko talaga to is because of the functionality na meron sila through ASC1 or mas kilala lang naman po sa Algorand Smart Contracts. Yes, tama po kayo narinig, Algorand. At yun po yung ating gem asset. At kung bakit gusto ko talaga to is because of the functionality na meron sila through the ASC na nagbibigay ng strong foundation para sa pag-build ng sophisticated decentralized apps across numerous sectors. Itong ASC functionality gives a high-speed execution, no slashing or hindi ka tatagain sa gas, minimal transaction fees at enhanced cybersecurity at maliban pa dyan ay this is fully decentralized. At isa pa sa functionality na gustong-gusto ko talaga dito is yung ating tinatawag na TEAL or Transaction Execution Approval Language at bilang dagdag dyan is yung smart contract language nila is written in TEAL na kilala sa pagiging secured at stack-based language na nakakatulong din sa pag-reduce ng attacks. At lastly ay sinusupport po ng TEAL ang deterministic execution and i-ask mo na lang yung tropa mong dev kung ano ito. At yung dApps nila ay may diverse support. Ang ibig sabihin lang nun ay flexible sila sa structure and design ng asset na ito which is yung Algorand. Kahit mapa-DeFi, tokenization, governance, cross-industry cases na nakafocus sa projects pagdating sa supply chain, gaming, ID or identity, carbon credits, and many more for innovative solutions para sa mas pinasimple na payments. Ikaw, anong gusto mo? XRP o Algo? I-share mo dyan sa comment down below at magkaroon tayo ng healthy discussion pero wala sanang bardalugan dyan. Pero syempre, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, lahat ng to ay ating makamtan at syempre, stay awesome. Goodbye!